And we're back! Nagbabalik po ang Mag-Budget Tayo. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach na si Chinky Dan. At ako naman po niyo madiskarte sa buhay na mompreneur, Mamu Tintin Bersola Babaw. At napapanood niyo rin kami sa Signal TV, 1PH channel, 1PH Facebook and YouTube channels. Hindi lang isa, kundi 3 malalaking negosyo ang pagmamay-ari ng ating budgetarian couple ngayong morning. Tulad ng marami, nagsimula sila sa wala, pero nangarap talaga ng malaki at marami. At yan, yumaman na nga. Nagpursige sa pagnenegosyo kahit na minsan nang naloko at minsan na ring nalugi. Ngayon, meron na silang malaking hardware store na may branches nationwide, isang salon and spa at isang resort. Wow, diba? At para ibahagi sa atin ang kanilang diskarte sa pagnenegosyo at may matutunan tayo, let us welcome, syempre, the owners of Mariano Builders Cut Salon and Spa, Expit White, OIA, Sky Garden Resort. At the same time, syempre, ang mga may-ari, si Abet and Janice Mariano. Hi, Abet and Janice. Good morning. Hello po. Salamat po sa pag-invite. Welcome to the show. You're welcome, you're welcome. Bati muna kayo sa ating mga budgetarians. Ayan, hello po sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Ayan. Yes. Yes. Wow. I-share yung live stream, Sa Valenzuela po. Uy, Valenzuela. Uy, maraming mayayaman talaga dyan. Maraming masisipag. Oo. Mga silent rich na. Oy, ito, paano ba kayo nag-umpisa? Kayo ba empleyado dati, Abet and Janice, bago kayo nagnegosyo? O nagnegosyo na talaga kayo right from the start? Ano po, nagsimula po kasi bata pa lang gusto ko lang yumaman Kaya lang galing kami sa mahirap na pamilya. Tapos wala akong maisip kung anong paraan para yumaman. Napasok po ako sa network marketing. Doon po nagsimula. Wow. Doon po kami nagkakilala. Ay, anong company yun? Anong company? AIM po, AIM. Oo, galing. Oo, mga networkers sila, Chinky. Galing. Ang galing naman. Oo. Diba? Pero may nangyari, diba? Ano nangyari? Kumusta muna yung journey nyo? Sabi, madali lang yung pagyaman sa networking. Hindi pala. Kailangan mo talagang pag-aralan. So, 3 years. Halos di kami kumikita. Gusto na namin mag-quit. Yan. Tapos, ini-recruit mo ko Nagkwento ko sa kanila. Ayun po, nagkakilala kasi kami through Facebook. So, dati po kasi, isa din po akong concierge sa Trinoma. So, dati po kaliado. Ngayon, napasok din po ako sa networking. So, syempre, naghahanap pa ng mga marirecruit. PM niya ako, sabi niya, ay, miss, ang ganda mo naman. Syempre, ay, prospecto. Minute ko siya, nagkita kami. Tapos, akala ko, hindi pa siya member. So, member na rin pala siya. So, diba? Ending, ako pa rin na-recruit. Na-recruit yung puso mo. Tapos yun, ginawa po namin yung business, 3 years. So, gusto na namin kaya lang, naisip namin, ano yung babalikan namin? Babalik na pa kaming mahirap uli. So, sabi ko, wala, ito na, naghihirap na tayo, 3 years, tuloy na natin. Tapos doon po kami ng unti-unti, 300,000, nag-800, saka nag-1 million per month. Okay. Wow! Nag-1 million per month na po, doon na po kami nakabili ng mga properties. Ang galing naman. Pero paano naman kayo nag-transition? Kayo ba, active pa ba sa direct selling o wala na? Ngayon po, nasa full gen po kami. Full gen saka IM Worldwide. Nagda-direct selling pa rin. Pero nagda-direct selling is yung traditional business na po namin na Mariano Build, yung M-Builders franchise. So, yung po sige, kwento nyo naman yung journey nyo, paano kayo nag-transition. So yun, dahil kumikita na po kami ng malaki, so iniisip po namin saan namin ilalagay. So una po namin ginawa, yung asset muna. Kumbaga, para hindi muna gastos, hindi muna bagong sasakyan. So nilagay po namin sa business. Yung maliit na business na iniwan po ng father ko kasi namatay siya, so maliit na hardware. So naisip ko na palakihin. So doon ko muna po nilagay yung mga kita ko. And then eventually, unti-unti po, lumalaki na.
Tapos nakabili na rin po ng mga properties. Tapos, Yeah. nagpatayo po kami ng building para sa ano. Ayun nga lang, sa kasamaang palad. Nagpo kami ng construction company na doon namin binigay lahat ng kita namin. Kasi ang naging namin, lahat ng kita namin, hindi kami basta-basta bumibili ng luxury, hindi kami bibili ng magagandang sasakyan. Ininvest kasi namin muna talaga sa property para kasi yung gusto namin is makapagpundar kami ng sarili naming property. Yun nga, yung dream. So, paano kayo niloko? Yan, ikwento nyo. Paano kayo naloko ng contractor at halos lahat na pinag-ipunan nyo, no, nawala. So, 12 million po yun. So, yung 12 million po, binayad ko na sa kanya. Tapos, ang ginawa niya po, sinubstandard niya yung building. So, hindi po papakinabang. Tax. Ay! Yes, Tapos, hindi pa doon nagtatapos. O, So, substandard na. Kasuhan kami, kinasuhan namin sila kasi nga nakasira din siya ng mga property ng mga kapitbahay. Siyempre kami din po yung sumagot. So doon po nangyari talagang nag-down na kami. Kumbaga sobrang struggle na namin. Sobrang hirap na ng pinagdaanan namin noon na halos mawawala na sa amin lahat kasi malaki na ng ginagastos namin sa pagkakaso. Na-defocus po kasi kami na parang na problema, ganyan. Yeah. Pero buti na lang kasi sabi nga sa network marketing kasi ano po kami sa training, kumbaga lahat ng mga negative, tignan mo yung bright side, parang ganun palagi, positive thinking, ganyan. So nakatulong po yun na unti-unti, sabi ko nga mawawala na lahat. Pag hindi ako kumilos, talagang maghihirap na kami. So doon po yung naisip ko na total, umiikot naman po kami sa iba't ibang bansa kasi nga ang trabaho po namin, di ba, nagmo-motivate ng mga members, mga leaders. So, karamihan po ng mga members namin, mga OFW. So, doon po yung nagsimula na naisip ko rin, bukod sa pagdadasal ko, naisip ko na bakit hindi ako makaisip ng isang paraan para yung mga OFW po, hindi po sila maloko sa mga investment. Magkaroon sila ng business sa Pilipinas sa traditional na kaya nilang patakbuhin kahit wala silang pinag-aralan. So, doon na po pumasok yung business namin na hardware. So, sabi ko, hindi ko ipa-franchise. So, doon ko nagsimula. Oo, at alam nyo, napaka-unique kasi kayo ang the first, di ba? Wala namang nakakaisip na magpa-franchise ng hardware business Karamihan food business, alam mo, salon, ganyan. Pero ito, imagine, Chinky, construction business pina-franchise nila. At yun, di ba, Abet, nagsimula dahil yung tatay mo, may maliit na hardware business doon, di ba? Sige, kwento mo na. Ayun, yung tatay ko may maliit na hardware business. So, sabi ko nga, nung mawawala na lahat, nagdasal po ako. Naisip ko yung maliit na hardware business namin na palakihin at ipa-franchise. Ang franchising po kasi mas mabilis Kumbaga mabilis po yung ikot ng pera. Kaya doon po, nakasimula po kami sa isa, buti po may naniwala. Tapos nagulat ako, sabi ko, effective pala yung idea ko. So sabi ko, galingan ko pa ng market. So, tuloy-tuloy na po, sunod-sunod na po. Pero yung unang-una talaga natin na franchise, yun po yung naloko din kami. Ako. Meron franchise sa amin. Kasi excited kami. Ay, magpa-franchise, may maniniwala. So, saan yung Taguig ba yun? Sa Taguig yung unang franchise namin. So, binigyan kami ng PDC, tapos sinuplayan namin. Andun na, tinaliver na namin lahat ng item. Kinabukasan, iuhulog na yung PDC, talbog. Oh my gosh. So, na lang namin yung item. Pagdating doon, wala na yung hardware. Parang inupahan lang pala yun. Na-discourage muna tayo, di ba? Tapos parang, hindi yata effective, ganyan. Tapos yung pangalawa, yun na yung saan. Antike ba yun? Dire-diretso na. Tapos yun na po, nagdire-diretso na. Hanggang sa ngayon po, 200 branches na po tayo. Imagine, wow, 200 branches. At imagine niloko kayo ng franchisee nyo dahil talbog yung checking, ibinayad sa inyo. Ay, di round 2 na yan, di ba? Na, ay, nako, ano ba to, Chinky? Pero paano yung pagbangon nyo? Na ngayon, kamo, 200? Wow, Chinky, 200 franchisee. Sige, paano yung pagbangon? Opo. So sabi nga namin siguro may dahilan lahat si Lord sa mga nangyayari sa buhay namin. So hindi kami po nawalan ng tasa. So sabi ko, sigurado piniprepare lang tayo ni Lord sa mas maganda pa. So yung mga nawala po, lalong napalitan times 10. So ganun pala, pag hindi pa perfect timing, God's timing nga, yung sinasabi, hindi pa ibibigay sa'yo. And pag dumating yung time na para sa inyo talaga, mas maganda pa sa plano.
So, katulad nitong building, di ba yung una, hindi tayo naging okay. Tapos ngayon, mas maganda na. Pinagawa po ulit namin. Mas malaki at mas maganda na po. Ngayon, nagtitrending na po siya, tsaka pumupunta po mga influencer, naging sikat na rin po siya. Kasi sa inspired. So, nung muna sila sa Valenzuela is industrial, pero biglang mayroong Sky Garden sa taas na resort na Puang Grace. Imagine, no, Chinks, may Sky Garden Resort, no? Tama? Yes. Galing. Wow, Chinks. Yeah, congratulations. Congrats, oo. Oo, nakaka-proud naman talaga. Nakaka-proud, so, ito na yung tanong ko naman, paano sa mga taong interesado? Siguro may nakikinig at nanonood ngayon at may mga OFW. Kasi nasabi, gusto daw nila mag-umpisa ng hardware. Paano ba kitaan dyan? Opo. Ang kitaan po sa hardware, ang pinakamaliit po dyan is 15 to 25% doon sa mga volume. Ano yung volume na binibili? Yung mga semento, bakal. Kasi po maramihan, bilyunan. Pag magpapagawa ka ng bahay, milyon-milyong bakal, milyong semento, magagastos mo. So, pag doon po, 15 to 25% lang po yung kita. Pero the rest po is times 2. So, times 2 na po sa mga plumbing, times 3 po. So, malaki po yung markup niya. Ang maganda po dito, hindi nag-expire. So, wala kang lugi. So, isa ka lang tsaka pagdating sa ROI, mabilis po kasi usually sa ibang mga business, it takes 2 to 3 years bago mabawi yung ROI. Dito po sa hardware, kunyari, nakapag-open ka ngayon at may project ka na isang bahay lang, yung ROI mo kayang bumalik within week or months. Kasi sa isang bahay, So, pwede ba kayo magbigay ng success stories ng isa na inyong franchise? Opo. Interview natin. Success stories ng franchise namin, may mga OFW po mga seaman. So dati po, iniiwan nila yung mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. So malungkot sila dahil hindi nila nakasama. Ngayon po, nakauwi na po sa Pilipinas and hindi na kailangan na pumunta pa ng abroad. So nagkaroon po sila ng business. Sa Pilipinas. Ang order po nila weekly, kalahating milyon Galing. Galing, di ba? So ngayon, ito yung tanong. Siguro sa Mother Time Chinks, yung seaman na binabanggit mo, baka pag-usapan natin, baka pwedeng sila naman ang next na interview namin. Sige. Diba? Magkano na ang franchising? Kasi may nagtatanong na ngayon. Magkano? Ang franchising po namin, bilang pagtulong din po, nag-open kami ng promo, kalahating milyon po yung mini hardware, pwede na po. Pero nagsisimula po talaga siya sa 1 million pataas po. Yung kalahating milyon, anong laman? Ano yung makukuha nila? Lahat na po. Meron na pong plumbing, electrical, hardware, tools, supplies, construction materials. So, mini hardware lang. Pero pwede na pong magsimula. So, paikot-ikutin na po nila yung kanilang puhunan doon unti-unti. Pero kung mayroon silang puhunan, mas maganda rin kasi kung kumpleto yung hardware mo, kung mas malaki, mas maganda. Kasi ikaw yung pupuntahan ng mga taga-barangay talaga sa inyo. So, ayun po yung mga 1 million pataas na po na puhunan. Sige, paano kayo makukontak, Abet and Janice? Paano kayo makukontak? Meron po tayong Facebook page, yung M-Builders. Mariano Builders. Meron din po tayong website, www.marianobuilders.com. Tapos, 0905-523-4611. So, pwede niyo po kaming tawagan. Wow, bilib ako sa inyo guys. Sayang, no? Sarap pakipagkwentuhan. Pero, kulang na tayo sa oras. So, last na lang, no? Ito na lang, yung tip nyo para sa mga OFW, para sa mga couples, na para hindi sila maluloko, di ba, sa kanilang hard-earned money. Advice. So, para po dun sa mga OFW, mas maganda po na yung hard-earned money po nila is pag-aralan po nila kung saan po nila ilalagay. And wag po sila basta-basta maniniwala dun sa mga fly-by-night na mga ngako ng too good to be true na minsan parang sobrang naman yun. Dapat po talagang pag-aralan nilang mabuti bago sila pumasok dun sa business na gusto nila. And pag-aralan po nila yung background ng company. Sa akin naman po, sa mga OFW, hindi po totoo na pag yung pera, pag nilagay mo yung kikita, yung mga investment na kikita ng 20%, 30% per month, mga ganyan na walang gagawin. Lahat po ng may value pinaghihirapan. So, kailangan po yung hard-earned money natin, ingatan po natin kasi hindi biro yung pagpunta mo ng ibang bansa naiwanan mo yung sa pamilya mo.
And malalaman niyo po pag legit siya, una-una, meron pong office, tapos may logistics, merong contract, and may products na tangible na makikita po talaga, nakapalit. So, Maraming salamat, Abet, Janice. So, we'll invite you again for the na lang kasi marami pang business na pwedeng pag-usapan. Oo, meron pa how to run a resort and how to run a salon effectively. But for now, we thank you for the encouragement, for the inspiration na kaya talagang bumangon sa anumang pagkakadapa basta may tamang diskarte. Thank you, guys. Thank you po. Batiin lang po namin yung iba naming mga branches. Go! Mariano Trading sa Poblacion, Valenzuela. I Am Hardware Construction, Obando, Bulacan. Ito naman po sa aming main branch. Mariano Builders sa may Mabolo. And yung other businesses po namin. Siyempre sa Luzon, Visayas, Mindanao po. Lahat po ng mga M-Builders, business partner namin. Hello po sa inyo, and good news po kasi Cagayan de Oro po, ngayon po sinisimulan na po nating inopen yung warehouse natin. Cagayan de Oro. And other businesses, yes po. Other businesses po natin, welcome din po yung mga OFW dito sa ES Sky Garden Private Resort, sa ating Wanderlust Bistro and Cafe, and sa Cat Salon and Aesthetic Spa, tsaka yung Gorgeous Skin Essentials po natin. Thank you! Salamat. At dahil dyan, sina Abet and Janice ay magiging ninong at ninang natin for the next 10 days at sila ay mag-grant ng wishes. At maraming salamat sa inyong dalawa for sharing your blessings. Salamat! See you again! Thank you, Mamo Tintin and Idol Chinky. Salamat. Galing naman. Narito naman ang mga taong nanalo. Ng budget kay Mamu na 1.5. Mamu, kwento mo na. Ito naman mula sa inyong Mamu sa aking Christine Bubbles channel sa YouTube. May isa na namang mananalo ng 1,500 sa aking Mamu's giveaway. Pakita na natin kung paano natin dinro mga nanood ng aking latest vlog na The Ranch. Punta kayo dyan sa Santo Tomas, Batangas at tama ang kanyang mga naging sagot. Siya'y walang iba kundi si... Pinakita na ba? Nasaan na yung wheel? Siya walang iba kundi si. Sa lahat ng mga sumali, maraming salamat. Malay nyo, meron tayong pa-consolation prize next week. Annalisa Barde! Congrats, Annalisa Barde. Ang pumili sa'yo ay ang ating We'll Decide. O mag-message ka na agad, Annalisa Barde, sa certifiedbudgetarian@gmail.com or sa Facebook account natin na mag-budget tayo para malaman mo kung paano makiklaim ang iyong 1,500 pesos. Thank you sa mga subscribers natin. At sa ating pagbabalik, makakasama na natin na ang dalawang players natin sa Pera-Peraan. Sino kaya mag-uwi ng jackpot ng 10,000 pesos? Diyan na kayo. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa, mag-budget tayo. Year 3. Year 3.